Isang gwardya matapos ang walang hapas na pamamaril sa kanya ng kapwa security guard sa lungsod ng Antipolo. Ang pangyayari sa pool ng CCTV. Ano nga bang ugat sa likod ng krimen? Yan ang aming pong inimbestigahan. Alright guys, yung balita na yan guys ay viral din yan. So isang security guard napundi, napikon, nawala sa kaisipaan, nawala sa kanyang, hindi niya nakontrol ang kanyang sarili at medyo napunta sa hindi magandang tagpo. So ito ang pag-uusapan natin para sa mga bagong security guard at mga datihan na rin para maging gabay. Tara! Alright guys, welcome sa Readers TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Pag-uusapan natin guys na maging makatao sa ating duty. Okay? Okay. So, bago ang lahat guys, baka magulat kayo. Yung mga bagong dalaw, magulat, may mahabang buhok, nakasando, at medyo may earrings. Kasi guys, ako po ay isa ng, retired na po ako. Retired na po ako ng aking pag-duty at nag-share po ako ng mga kaalaman ko, ang aking mga experiences para makapagbigay gabay sa mga nagjo-duty at mag-a-apply pala ng security guard tulad ng pag-usapan natin ngayon guys na medyo masilan. So kung kayo ay naghahanap ng mga ganong klaseng video guys, dumalo kayo sa channel ko. Ayan. Pagdating nyo dyan sa channel ko guys, pindutin nyo yung playlist. Ayan playlist guys, ayan playlist. Pag napindit nyo na yung playlist guys, yan ang lalabas. So, nandito po, ayan, Security Guard Matters. Nandiyan yung lahat ng video, lahat ng mga gusto nyo malaman. Makikita nyo dyan at magkakaroon kayo ng advance kaalaman, gabay sa inyong pag-duty bilang security guard. Nandiyan na lahat yan. At kung gusto nyo pong malaman din ang background na nagsasalita sa harap nyo, marami tayong video guys. Pwede nyo i-explore yung channel ko at siguro magkakaroon kayo ng idea kung sino yung nagsasalita sa harapan nyo. Okay? So dito na tayo sa pag-uusapan natin yung makatao. Ibig sabihin, maging makatao tayo sa ating duty. Okay, anyway. So kung nakita nyo yung balita guys, yung balita na yan, ay isang security guard na kanyang, excuse me for the word, sana makakuhan, kanyang ginawa yung kanyang kasama. Binaril niya yung kasama niya dahil allegedly ay napikon siya sa kanyang trabaho kasi nga palagi daw late pag pumapasok at imbis na yun na nga, imbis na maghingi ng dispensa sa kanyang kasama ay nagbabanta pa raw ito. Allegedly guys hindi ko alam ang kwento, base yan sa mga balitang nakuha ko. Yun na nga, dahil yun ang kuhan, mahal daw niya yung namaril ba, mahal daw niya ang pamilya niya at napagbantaan siya, ay nag-come up siya dun sa ganyang gawain. So yun yung kanyang tinatawag na statement. So, ganun pa man, kahit nasabihin mong tinatawag na nabigyan niya ng dahilan ng kanyang ginawa, pero mali pa rin. So, pag-uusapan natin ngayon guys, okay? Ang pag-duty ng security guard ay ibig sabihin, mayroon tayong hawak na baril. Kailangan ang ating pananaw ay malawak. Kasi kung hindi malawak ay yung pananaw, dalawa ang pupuntahan natin guys. Sementeryo at kulungan. Kaya nga nandito yung channel ko para magbigay ng kaalaman, gabay sa mga nag-duty. Okay? So, ang pag-duty ng security guard, malagi nilang binabanggit pagka wala ka sa ayos ay yung ugali mo ay walang training. Wala akong kinalaman ang training sa pag-security guard sa ugali natin. Okay? Anyway, bakit? Ano ba yung security guard clip? Meron na akong video dyan. Sa dulo guys, nakalagay doon makatao, makadiyos, makakalikasan, at makabayan. O, di ba? Yun yung kuan yun. Kung hindi nyo maintindihan yun, ay ito ang pag-uusapan natin. Okay? So, tayo mga security guard,
minsan tayo-tayo na lang yung nagdi-dealing. Ano yung dealing? May kumpanyang nag-hire. Nag-hire sila ng security guard. Wala silang tinatawag na security management. Ano ba yung magsabihin ng security management? Yung nagmamanage sa inyo ng security. Kunwari ako yung kumpanya, mag-hire ako ng 4 na gwardya. Itong 4 na gwardya, magpapalitan yun. Itong dalawa, magpapalitan. Ito magpapalitan. Ito sa entrance, ito sa backdoor. Ika nga to ha. So, pag-hire nila noon, wala na silang pakialam kung anong proseso ng mga security guard nila. Hindi tulad ng ibang kumpanya na may tinatawag na security guard office. Ang ibig sabihin security guard, may in-house, may security guard in charge. So doon, mamamanage ang mga security guard. Pero kung ang mga gwardya, pabayaan lang ng kumpanya kasi inisip nila, kayo nang bahala dyan, trabaho niya yan eh. So, ito na yung dalawa, buhay na ninyong dalawa yung mag-uusap. Magkakaroon ng tinatawag na, bahala na kayo. Okay na. So, dito nalalabas yung tinatawag na ugaling magulang, ugaling wala sa ayos, ugaling walang respeto, ugaling mapagsamantala, bully, ugaling ang tinatawag na hindi marunong umintindi, hindi marunong magbigay. Di ba? Kaya doon nagkakaproblema na. Kasi bakit? Yung ugali natin na hindi na tayo makatao at nauuwi talaga sa hindi magandang resulta. Anyway, tulad na magpapalitan kayo. Kung ito si Kuya, itong guard A, ay pumapasok palagi ng late, simple natural, magagalit to si guard B. Kasi bakit? Alam naman natin na ang pasok natin alas 7. Papasukan mo na alas 7:30, alas 8. Okay lang kung isang beses, pre, pasensya ka na. O kaya, pre, malit na ako pre, traffic, pasensya. Pero kung araw-araw traffic ang sasabihin mo, nakakabad trip na yon. Hindi na mga tao yun. Abusado ka na. Diba? Abusado ka na. Tapos pag ikaw nagantihan, kunwari, hindi niya sinadya, nalit din siya. Ang gagawin mo, nalit lang siya ng 15 minutes, gagantihan mo ng kalating araw. Kalating oras. Nangyari sa akin yan, guys. Talaga nangyari sa akin yan. At ay naikwento ko na sa ibang video ko yan. Diba? Yung aking kapalitan ay nagkabarilan talaga kami. Kaso lang hindi pumutok yung barrel ko ng panahon na yun. Hindi pumutok kasi bakit? Nangyari sa akin yan, mayroon kaming area na medyo sulok. Tapos, magro-rubing ka tuwing hapon. Tapos ngayon, mabubuksan mo yun. Di binuksan. Nagkataon nung panahon na ako ang may kasalanan muna. Nung kataon, may tumawag sa radyo, papunta na ako doon. So may tinawag sa akin sa radyo na pinagawa sa akin kasi parang rubing ako noon eh. Ang position ko, rubing. So siya, pang-araw ko, pang-gabi siya, parang ganon. So ang duty ng pang-araw, buksan lahat ng ilaw, para yung pang-gabi, maliwanag na. So nangyari, nawala sa isip ko kasi may tinawag sa akin sa radyo. So nag-turnover kami. Pag-rubing niya, nakita niya na nakakapatay yung sulok. So, kinabukasan, pagpasok ko, kinumpurta niya ako agad. Wala ka sa ayos eh. Hindi mo inisintindihan yung binggansa agad yung sinabi niya. Since ako naman ay tanggap ko na mali ako, sabi ko, ay ganun ba pre, pasensya ka na pre, kasi nawala sa isip ko kasi may tumawag. So, kinabukasan, nung nagpalitan, yung mga sunod na ko, nagpalitan, siya na yung pang-araw, ako na yung pang-gabi. Ang ginawa niya, ginantihan niya ako. So, okay lang kasi tinanggap ko na nagkamali ako. Ang problema lang ay inaraw-araw niya na. So, nananadya na. So, kinumpronta ko na siya. Pre, ba't di mo yung sinisindahan yung kuhan? Di ba yung mo dapat trabaho mo yan? Sabi ko. Bakit nung ikaw? Ginanong niya ako. Sabi ko naman, isang beses lang nangyari yung pre at nanghingi na ako ng pasensya sa'yo. Ba't kailangan araw-arawin mo yung kuhan mo? Ginanong ko siya. So, nagkaroon kami ng discussion nun. Doon na nagsimula. So, ganito naman, na-late siya sa akin ng 1 oras. Since na-late siya, edi nintindi ko, sabi ko, okay lang kasi baka may problema naman so kaya may ginalakad lang. So, pagkapalit, pagpalit ko, hindi ako gumanti na maliit din ng 1 oras. Pinalitan ko siya ng maaga.
So, kaya lang, hindi naman panay-panay. Kaya lang palagi niyang ginagawa at hindi ko ginagantihan nga. Kasi nga ayaw ko nga ng gulo. Kasi noong panahon siya, 40 anyos na kasi siya. Ako naman ay nasa 23 ba yun? 24, ganon. Bata pa ako noong 23, ganon. So, since bata ako, siguro binubuli niya ako ba? So, ngayon, hindi ko na natiis yung ugali niya. At pagkatapos na, sinabi ko sa pinaka-head guard namin, sir, hindi ko na kaya itong papalitan to kasi iba ugali. Yung pala, silang lahat, umaayaw na doon sa kapalitan ko kasi nga iba nga ugali. Ako yung sinubo nila kasi ako bata eh. Sir, ayaw ko na maging palitan yan kasi kuhan, sabi ko, nakarating ngayon sa kanya na nagreklamo daw ako na hindi ako kapalitan niya. So, medyo masama maloob niya sa akin. Tapos, hindi talaga nila ako pinalitan. So, nangyari, nag-file ako ng leave na, kunwari, may papacheck up ako. Pero sa totoo lang, wala. So, hindi nalaman niya na leave na ako. So, iba na kapalitan. Siguro, inisip niya na hindi niya nakaya yung kapalitan niya kasi ako lang naman yung binubuli niya kasi bata ako. Pero hindi niya alam, sira ulo ako sa probinsya namin. Hindi lang ko lang dinala dun sa kasi nga, wala akong pang-chitsa eh. Manila yun eh. So, nung tinanong niya ako, kinupunta niya ako, oh, nagli-leave ka raw ah. Anong problema mo? Ba't ka nag-leave? Sabi niya ganun. Ako naman, nagbabayitan. Apre, kasi may problema na sa tiyan ko. Napa-check up ako. Alam mo, sinagot niya sa akin. Sabi niya, oh, hindi yun siya ng problema sa iyo, yung utak mo. Okay pa, pre, nung narinig, pre. Okay, guys. Yung narinig ko yung sinabi niya, natulala ako, natulala ako eh. Tapos, yun, nagkahiwalay na kami, no? Siya umuwi, ako nag-duty. Habang nag-duty ako, nag-grind sa isip ko yung sinasabi niya. Yung lahat ng inis ko lumabas agad. Lahat. Lumabas. Talaga yun ang iniisip ko. Sobra na tong taong na to. Akala siguro hindi ko kayang palagan tong gaganon-ganon ako sa isip ko. So, habang patanghali ng pantanghali, nag-come up na ako na, ganon siguro yung inisip ng lalaki no nasa video, no? Nag-come up na ako na, mamaya kapag pasok mo, ganon-ganon na ako. So, kinausap ko ngayon yung head guard ko. Sabi ko, sir, hindi ko na kaya itong ugali ni ganito. Kailangan ko ng kuwan to, sabi ko ganon. Kailangan ko ng kuwan, sir. Ikaw, anong balak mo ba? Sabi ngayon. Tapos, sir, mukhang kuwan na mamaya, kayo na lang bahala. Kaya sabi ko, kayo na lang bahala kasi may gagawin ng mamaya. Sabi ko, So, nalaman din ng isa kong kasama na, pre, anong nangyari sa inyo ni ganito ba naman, pre, ganito, sarap, ang pangit ng, ganito siya. Kasi daming galit nga sa kanya, Diyos. Ang ginawa ng isa, pinahiram niya ako ng kargada niya, yung di ganun ba, Batangas, ganun. Pre, baka nagkaigibitan, gamitin mo yan. Ganun na ako. Tapos yung kargada ko, pinultang ko na. Niloaded ko na lahat. Isipin mo yan ha. So ito na, pumasok na siya. Ang ginawa ko naman, nagmerinda muna ako, tapos pagkatapos merinda, ayun na, tumagay ako ng konti na hinaluan ko ng Sprite para tubig. So parang tubig lang, na-instro ko. So ito na, nagkuha na. Kasi noong panahon na yun, marami pa akong bisyo guys yung panahon na yun eh. So, medyo may pakakuan pa tayo. Siraulong konti natin. So nagsibilya na ako, sabi ko sa head guard ko, sir, magbe-base na ako para diretso na. Nakisama yung head guard. So ito na, nag-relieve ako sa dati. Habang naghihintay ko sa kanya, pabilis yung tibig ng dibdib ko kasi nga yung galit at saka yung yung gigil ba na so sigarilyo ako. Tamang-tama, pagbukas niya ng gate siya na nga, ito na, gumanon na agad yung utak ko. Pagpasok niya, wala namang sinabi, binatok, pang Robin Padilla style ba, kinuha ko yung sigarilyo, binatok sa mukha niya, pak! Pagkabuta, sinundan ko kagad ng suntok, pak! Pagkasuntok, kinuros ko kagad, nakailag ngayon. Pagkailag, kinounter ako, pak! Pagka-counter, nahilo ko agad. Siyempre, may karga na ako. Tapos, medyo matanda sa akin yun. Siguro talagang eksperensyado. Kinuha ko na agad yung kargada ko at tinutok. 3 kalabit, hindi pumutok. Kasi 3-8 pa dati guys eh. 3-8 pa dati, 3 kalabit, hindi pumutok. Binigay ko kagad sa head guard ko, sabay tumakbo na ako. Alam mo ginawa ng kasama ko guys? Hinablot yung head gun. Mabuti na lang yung head guard namin, presence of mind din. Tinanggalan niya ng bala. Hinabol ako. Tapos habang hinabol ako, sumisigaw siya, hold upper, snatcher, magnanakaw. Ang galing, di ba? Ang galing ng strategy niya. So, yun ang nangyari. Kung natuloy yung guys na pumutok yun, malamang baka hanggang yung nakakulong pa ako at hindi na ako, siguro, hindi ko na marating ang aking narating ngayon. So,
Bakit ko kininto yan guys ha? Una-una, kung ayaw nating mangyari na mapunta tayo sa ganong sitwasyon, kaya nga nasa security guard tayo eh. Makatao tayo, maka-Diyos, makakalikasan at makabayan. Huwag tayong abusado. Alam mo yun. At yung kapalitan mo, tao yan, mapupuno yan. Ikaw na nga yung nag-aabuso, ikaw pa yung matapang. At dahil nakita mo na nagbibigay siya dahil may pamilya siyang inaalagaan, may pamilya siyang kuhan, umabuso ka naman kasi kayang-kaya mo yung kapalitan mo, di ba? Isipin mo guys, lalaki tayo. May mga, hindi ibig sabihin na naggigiveaway ka, takot ka. Nag-giveaway ka lang, kaya ayaw mo ng gulo. Kasi may pamilya ako. Hindi ako nag-giveaway dahil takot ako sa'yo. Okay lang sana kung, pre, ispar tayo. Kung sino talo, tanggapin na lang natin. Okay lang yun. Hindi. Tayong mga ganitong edad natin, pag nag-away, mapupunta talaga sa ganong sitwasyon. Yung may mga mapunta sa sementeryo at may mapunta sa kulungan. Walang nanalo. Parehong talo. Kaya, tayong mga security guard, maging makatao tayo sa ating duty. Huwag tayong abusado. Kung nagkamali ka na hindi mo sinadya, humingi ka ng sorry. Ikaw naman hiningi ng sorry, huwag kang mayabang. Tanggapin mo yung sorry niya, pre. Sige pre, walang problema. Magbigayan tayo. Diba? Magbigayan tayo. Okay? Hindi yung parang nang babastos ka. Tulad yan, may mga gwardya na dumadalaw yung asawa. Dumadalaw yung asawa, habang nandyan yung asawa, kakantsawan yung gwardya. Pre, iba naman yan ah. Pre, mahaba buhok mong nakaraan ah. Hindi ninyo nirerespeto na asawa niya yun. Di ba? Nakakapikon. May isa rin nangyari, nakasama ko na mabuti sinampal lang niya, kamuntik silang masuntukan, mga kuwan ko yun, mga tawan ko. Dala-dala niya yung, nagsumbong sa akin eh. Kasi nagkaroon sila ng, nagkaroon sila ng pormahan eh. Dala niya yung sombrero ng katawan ko isa, nakahawak sa ganon. Nagbibiruan kasi yung dalawa. Kaso lang, may kausap niya yung babae, pinupurmahan niya. Habang kausap niya, dumaan yung kabiruan niyang gwardya, ginanon niya yung sombrero, nalaglag. Ginanon niya sa kamay ba? Ginanon. Siyempre, nababastos yun kasi nandun yung babaeng kausap niya eh. Diba? Okay lang magbiruan kayo kung kayo lang. Nandun yung may kausap siya eh. Pinupurma niya yun eh. Para bang pinakita mo sa babae na wala yan kausap mo? Wala yan. Sisiw lang yan. So nag-react siya. Sinampal niya. May baril sila. Buti na lang, hindi baril lang hinawakan, kundi suntukan muna eh. Buti na gano'n ang nangyari. So inirap sa akin. Kaya sinabi ko, magrespetuhan tayo, huwag tayong magkuhan. Kaya hindi mauwi sa gano'n. Okay guys? Magkatao tayo. Huwag tayong mambuli. May iba dyan na bagong hire, bubulihin. Tatakutin. Naranasan ko yun kasi naging new hire din ako eh. Pagka nagtrabaho ko, pinagtatawanan pa nila ako kasi hindi pa ako samay sa traffic eh. Ganun-ganun ba? Para bang kuhan ba? Bago ka nga sa trabaho mo eh. Instead na tulungan ka, alalayan ka, ang gagawin pa sa'yo, pagtatawanan ka kasi feeling nila, magaling sila. Natural magaling ka sa trabaho mo kasi ikaw mas matagal kasi sa akin. Ako bago lang akong hire. Tapos pagtatawanan mo ako, imbis na turuan at alalayan. Di ba? Kung sino mang gwardiya nanonood sa video na to, ganun ang gawin. Huwag tayong gumawa ng medyo kuhaan. Yung tinatawag na, yung manglalamang ka sa kapwa mo. Kung may nagawa ka mang hindi mo sinadya, manghingi tayong sorry. At ikaw naman na nanghingi sa'yo ng sorry, huwag mo namang ipagdiinan na mali siya. Nagkamali na nga eh. Di-accept mo yung sorry niya. Pero huwag mo nang ulitin ulit. Okay? Hindi yung kwan. Kaya para hindi tayo mauwi sa ganun. Kasi may mga pride tayo eh. May mga pride tayo na pag nagalaw itong pride natin, ay kwan, ay tinatawag na mauwi sa ganun, kumprontahan. Okay lang kung suntukan eh. Ang problema, pagkatapos ng suntukan, natalo ka, hindi mo matanggap, kukuha ka ng baril ngayon. Kasi ririsbakan mo. Dapat lalaki kang tanggapin mo, natalo ka. Kasi ikaw nakikipagkuhan ka eh, nakikipaghamunan ka ng mano-mano eh, di ba? Ngayon, kung ayaw mo mauwi sa ganun, ay huwag tayong
huwag na tayong masyadong mapagmalaki sa duty o kaya nanggugulang, nang lalamang ka sa kapwa mo. Lalo na yung palitan. Yung duty, yung function nyo, as tulad nga yung sinabi ko, nagkamali ako dun sa ilaw, nagsorry ako, accept mo. Hindi yung gagantihan ko to. Naliit lang na isang oras, pre. Maliliit lang ako isang oras, pre, kasi may problema na ako sa okay lang ba? Pre, okay lang. Kinabukasan, ginantihan mo, 2 oras ka gumanti na. Tapos sabay pag tinanong ka, ikaw nga, nag-late ka. Hindi nga ako nagreklamo. Ngayon, ako na-late. Huwag. Na-late siya, huwag mong gantihan. Instead, pasukan mo siya ng mga kinabukasan para masabi niya na wala yun sa'yo. Hindi yung gantihan kayo ng gantihan hanggang sa nauwi, Ila City ang palitan nyo, gantihan ka din, nagkapalitan na kayo, alas 12 na ng tanghali kayo nagpalitan tuloy. Kasi nga sa gantihan kayo ng gantihan. Hindi ganun. Kung gusto nyo magtagal sa duty ng isang security guard, makatao tayo, maka-Diyos, makabayan, makakalikasan. Yun ang ibig sabihin nun. Doon sa nangyari sa video, guys, yun na nga, bali, palagi nung late. Nagbanta pa siya ng hindi maganda sa pamilya nung nang bumaril. Yun ang kanyang depensa. Nag-come up siya doon sa ganong galaw. So, isa yun sa mga message sa mga gwardiya ngayon na nagjo-duty na huwag tayong ganun. Although mali yung ginawa niya, pero sabi ko nga sa inyo, ang mga security guard ay ang bibigat ng hinaharap na problema. Kasi bakit? Minimum earner lang tayo, guys. Minimum earner lang na pinagkakasya natin sa pamilya natin. Kahit sabihin mong disidusi ka, kumikita ka ng malaki, ganun pa man, minimum earner tayo. Kumita ka ng malaki dahil nag-duty ka ng mahabang panahon, 12 oras ka. Huwag niyo akong pagyabangan, kung may mga guardian na nagyayabang sa akin dyan, na mali yung nasa account. Kasi pinanggalingan ko yan, pinagdaanan ko yan. Yung mga ganun. Kaya, yung ibang guardia, lalo na kung ikaw lang nagtatrabaho sa pamilya mo, punong-puno ng problema yan, mabigat. Dahil ako, ginaanan ko yan, kamuntik ako magpasagasa sa EDSA sa sobrang bigat ng problema kong dati. Dahil nga, hindi magkasya. Lahat ng sideline, ginawa ko, magkasya lang. O diba? Kaya kung ikaw, dagdagan mo pa sa iyong ugali mo na hindi ka marunong makatao ka, hindi ka marunong Marami nag-aaway dyan yung tinatawag na sideline. Sideline. Yung parkingan. Mata sa mata tayo. Sa parkingan, ako ang gwardiya, pinaparada ko. Boss, mamaya pagbalik ko, gaganon yung driver. So, abang-abang naman si gwardiya. Nagkataon ngayon, nagpa-assist ngayon yung pumalit, yun ang binigyan. Si umalis na. Sinulo niya. Sinong hindi magagalit yan? Diba? Sideline yun magkakaroon talaga ng samaan ng loob. Pero kung tinanggap mo, pre, yung nakaparking doon, nagbigay ng 50, Ito yung binigay, pre, sige, hati na lang tayo, pre. O, di maganda ang samahan nyo. Diba? Ikaw naman, si Gago, pre, ito may binigay si Pita. Ay, akin niya, pre. Sinulo mo rin, hindi mo siya binigyan. O, di talagang magkakagulangan kayo kasi magulang ka. Supposed to be makatao ka. Kaya siya naggaganon dahil parang naman pagdagdag, yun na nga, bawal yun. Pero diskarte nga yun. So guys, so I hope na ito ay magiging lesson learned to sa mga nagjo-duty dyan. Na marunong tayong umintindi sa kapwa natin kasama. Ang bigat kasi magtrabaho, guys, na yung kasama mo, ang hirap ispilingin ang ugali. Ang hirap. Ang bigat-bigat. Kayo nung panahon na nangyari sa akin yung kwento ko sa inyo, pag nangyari na yon, mabigat, guys, sa natin ang pagka may kasama tayong wala sa ayos ng ugali. So, ang ginagawa ko lang dati ay talagang nagpapalipad na ako ng pwesto. Sinusugal ko na lang yung kwan. Doon papasok yung sinasabi, wala tayong pinakasalang pwesto kasi bakit? Kaysa naman mauwi pa sa kwan, yung tinatawag na insidente na ipagsisihan mo balang araw. So guys, I hope na maging lesson learned sa atin to. Imposible namang kung napapanood itong video na to ay hindi mo ma-realize yung pag-uugali mo.
Sasabihin mo, wala siguro sa training yan. Wala sa training. Wala siguro training yan, guardian na yan, kaya ganun ugali. Wala yun. Kahit 10 beses ka mag-training, kung ang ugali mo talagang magulang ka at mapaglaman ka sa kapwa, ay kahit saan ka mag-training, kahit sa Amerika ka pa mag-training, ugali yan eh. Hindi naman yan kuwan eh. Ang training ay pinapaalam lang sa atin kung anong trabaho natin para tayong lahat ng mga security guard ay iisa lang ang kaalaman sa trabaho. Nagkakaintindihan tayo sa trabaho. Pero yung ugali natin, hindi yan babaguhin ng training. Nakasampung training ka, babago na yung ugali mo. Hindi. Okay guys, sana sa mga nagbabago mag-duty ngayon, kung may problema ka sa bahay nyo, galit ka sa asawa mo, huwag mong idamay kasama mo. Kung marami kang utang, dahil palautang ka, huwag mong idamay kasama mo. Mag-duty ka, dahil dyan ka kikita. At maging makatao ka, maging makajus ka sa duty mo. Hindi yung galit ka sa asawa mo, dinamay mo yung kasama mo sa trabaho, malilit ako kasi galit ako sa asawa ko. Ganun ba yun? Papasok ka ng lasing, amoy alak ka, ikaw pang galit pag sinabihan ka. Di ba? Ganun yun. Ilang bisa kung nangyari dyan, pre, lasing ka. Ano yung kung lasing? Gaganon mo, ikaw pang ganun, pre. Pasensya ka na, pre, nakainom ako, pero kaya mag-alala ako ng bala sa duty ko. Di ba? Hindi yung ikaw pag galit. Alam mo namang bawal yung ginawa mo. Kasi nga, siga ka. O di ba? Hindi ko sinabi yung nangyari, nakikiramay ako dun sa napaslang na 5-9 natin sa kasama niya at hindi ko alam anong kwento nila. Ang pinag-uusapan lang natin dito para hindi tayo mauwi sa mga ganung eksena, imposible ka namang tirahin ka ng kasama mo kung wala kayong mga differences ko, di ba? Ngayon, baka magtanong kayo, sir, ano pong gawin kung may mga ganung ugali na kasama? Kung talagang huwag mo na isugal ang kalayaan mo. Hintayin mo na lang na makatagpo siya ng katapat niya. Punta ka sa opisina nyo, sir, pwede ba ako magpalipat kasi hindi na kami nagkakaintindihan ng kasama ko, baka mauwi lang po sa hindi maganda. Di ba? Hindi maganda. Kaya recorded mo yon kasi nga, pag hindi ka pa rin pinansin, well, gawa ka paraan, apply ka sa iba, o kaya kadalasan kasi hindi makaalis yung iba kasi nga takot umalis sa trabaho. Remember guys, wala tayong pinakasal ng pwesto. Hindi porket 12 taon ka na dyan, ayaw mong umalis. Mas maganda yung mag-explore ka, lipat ka ng lipat ng mga kwan kasi baka doon ka pa makakita ng swerte. Maring regular ka doon, matuto kang magmaniho doon, matuto kang magkuhan at makaalis ka bilang gwardya. Hindi yung inabuso ka na lahat-lahat, sinamantala ka na lahat-lahat, nanatili ka pa rin doon sa duty mo. Dahil yun lang ang alam mong magandang duty. Hindi. Alisan mo yung duty kung may kasama kang kupal at pasaway na ugali. Kasi kung hindi ikaw madadali niya, baka ikaw makadali, di ba? So, walang nanalo sa inyo. So guys, I hope na ito ay magiging lesson learned sa nangyari nito, na maging makatao tayo. Kaya nga nasa security guard crib yan. Crib, na makatao tayo, maka-Diyos, makakabayan, makakalikasan. Okay? Kasi nga, kahit saan ka magpunta, kung ang asal mo ay may problema ang iyong asal, kahit sino kasama mo, ay hindi ka talaga pwedeng kasundo. Di ba? Maaring sa ibang kasama mo, pagbibigyan ka, para umiwas na lang sa gulo o kaya sa ano man. Pero may mga taong katapat mo na pareho mo ng ugali na talagang mapunta kayo sa hindi maganda. So kung ako sa iyo ngayon, ikaw security guard, baguhin mo na ang pananaw mo sa isip mo, huwag kang magulang, huwag kang madaya sa trabaho, at marunong kang magbigay, mag-giveaway ba? Pag may problema, giveaway ba? Huwag mong kwintahin yun. Nagbigay ako sa iyo noong nakaraan eh. Ibig sabihin, ang tulong o pagbibigay ay hindi dapat yun hangarin na may kapalit. Kung nagbigay ka ng isang oras sa kasama mo, ay yun nagbigay, tulong. So, huwag mong singilin. Binigyan kita ng isang oras.
nakalipas ng isang buwan, siningil mo. Ikaw nga, gaganon ka na. Away talaga. So guys, I hope na hanggang dito na lang tayo kasi I hope na naliwanagan natin yung ating issue ngayon. So kung naliwanagan kayo guys, pa-like na lang guys. Kung nalabuan kayo, pa-dislike. Okay, pa-dislike. At huwag kalimutang mag-subscribe. Notification bell guys, huwag nyo nakalimutan din. At kita-kita tayo sa sunod na video guys. Bye-bye!